Ang pamilya ay tahanan ng ating puso. Sa kanila tayo natuto ng pagmamahal, sakripisyo at kapatawaran. Ito ang kwento ng pamilyang pinaghiwalay ng galit at hinanakit. Ngunit sa huli, nagkaisa dahil sa pagmamahal at pag-intindi. Hi, ikaw palang bagong hire. Ako si Alex, taga-logistics. Oo, ako si Liza. Nice to meet you. May kaibigan ka na ba dito? Wala pa nga eh. Siguro mag-isa na lang ako mag-lunch. Huwag na. Sumabay ka na sa akin. Total, gusto ko na ang lahat ng empleyado ay magiging komportable sa kumpanya. Talaga po? Sige po, salamat. Nagsimula ang lahat sa trabaho. Si Alex na palakaibigan at masayahin. Si Liza na masipag at tahimik. Mula sa simpleng usapan sa opisina, nauwi ang kanilang samahan sa mas malalim na pagkakaibigan. Salamat Alex sa pagsama sa akin ngayon. Wala yun. May sundo ka na ba? Commute lang ako. Taghirap ngayon eh. Ganon. Sige, atid na kita, Liza. Ang lakas ng ulan. Hala, Sir Alex. Salamat po. Huwag ka na mag-sir sa akin. Simula ngayon, magkaibigan na tayo. Mula sa simpleng pagkikita, nauwi sa panliligaw si Alex. At hindi nagtagal, sinagot siya ni Liza at kanilang pagmamahalan ay nabunga ng pag-aasawa. Mahal kita, Liza. Aking asawa. Mahal kita, Alex. Alex, tignan mo siya. Napakaganda ng baby natin. Ating bunsong anak. Siya ang magiging simbolo ng pagmamahalan natin. Sana lang makipapamilya natin. Kaso, ang hirap pala maging magulang. Laging puyat. Ang importante, maging mabuting magulang tayo para sa kinabukasan niya. Kaya natin to. Tumatawa siya. Tama ka raw, daddy. Hahaha. Sa simula, puno ng saya ang kanilang pamilya. Ngunit habang lumipas ang panahon, lumitaw ang mga problema. Ang lihim ni Alex tungkol sa anak niya sa ibang babae at ang pagiging lasinggera niya. Unti-unting sumira sa kanilang relasyon. Alex, kailan ka titigil sa ganito? Iniwan mo na kami buong araw. Lasing ka pang umuwi. Ano ba? Wala kang pakialam, Liza. Alam ko ang ginagawa ko. Ilang taon na tayo nag-aaway dahil sa'yo? Baon na tayo sa utang, naglalasing ka pa rin? Eh kung itigil na natin to, Ano? Paano ang anak natin? wala akong pakialam. Pagod na ako sa'yo. Pinuntahan mo siguro yung anak mong si Ben sa ibang babae. Ano naman ngayon? Akala ko ba kami na lang ang responsibilidad mo? Kinakailangan ako ng bata eh. Ano ka ngayon? Paano naman ang anak natin? Bahala ka sa buhay nyo. Mabuti pang panganay ko si Ben. Hindi mahirap kausap.
Sa huli, nag-away si Alex at Liza. Lumaki si Mika kasama ang kanyang ina. Nagkaroon ng bagong ama-ama si Mika at kahit hindi sila magkadugoy, itinuturing niya itong parang tunay na anak. Si Alex naman ay mas pinili ang unang anak niya na si Ben. Iniwan niya si Liza at Mika at gumawa ng bagong simula sa dati niyang babae. Nakauwi na ako. Tara, punta tayo sa mall. Nako, gastos lang yan. Hindi. Gusto ko kayo ilabas para makapag-bonding tayo bilang pamilya. Mika, kahit hindi ako ang iyong tunay na ama, lagi mong tandaan, mahal kita kahit hindi tayo magkadugo. Salamat, Papa. O sige, magbihis na kayo. Pupunta tayo sa mall. Pagkalipas ng ilang taon, binawian ng buhay si Alex. Sa kabila ng mga sugat ng nakaraan, nagdesisyon si Mika at ang kanyang ina na dalawin ang bural nito. Si Mika pala ang anak ni Alex. Ngayon lang namin nalaman. May anak pala yan. Hindi ko nakikita yung bata na yan. Wala kasing sinasabi ang si Alex. Sko, dalawa ba naman pamilya? Kala mong gwapo. Doon unang nakita ni Mika ang kanyang lolo't lola sa ama, na sa kabila ng galit ng ibang kamag-anak ay buong puso niyang tinanggap siya. Anak, pasensya ka na ha. Hindi ikaw ang may kasalanan. Oo, Mika. Walang kasalanan ng bata. Hindi mo ginusto ang nangyari. Huwag mong isipin na ikaw ang dahilan ng lahat ng mga nangyari. Hindi ko po alam kung ano nararamdaman ko. Salamat po, pero masakit po eh. Si Papa, hindi man lang ako pinuntahan. Hindi man lang ako iniisip. Ang sakit na makita na siyang nagsaya ibang buhay. Tapos ako, iniwan ng isa. Ang mama ko, siya lahat gumawa ng paraan para maging buo kami. Tapos siya, hindi lang kami inisip. Mika, naiintindihan kita. Alam ko hindi mo madali pinatawad ang nangyari. Pero anak, hindi mo kasalanan yon. Si Alex, ang mga pagkakamali niya, hindi mo dapat pansinin. Si Lisa, siya ang nagsakripisyo at ikaw ang bunga ng pagmamahal nila. Sana, Mika, mapatawad mo siya sa huli. Hindi mo kailangan tanggapin ang mga pagkakamali niya. Pero sana maintindihan mong hindi kanya pinabayaan dahil hindi kanya mahal. Ang nangyari, ang pagkatalo niya sa buhay ay sa kanya lamang. Hindi ko po alam kung paano patawad. Hindi ko po alam kung paano itapon yung sakit. Pero ang sakit lang po eh. Ang tagal ko nang iniisip kung ano mali ko. Kung may mali ba akong ginagawa. Alam mo, Mika, kahit kapitbahay ko lang nun si Alex, alam kong may pakialam yan sa inyo.
Nakita kong lumaki ang batang yan. Kahit matigas ulo niya, may puso pa rin siya. Siguro, nawala lang siya sa isip, pero minahal ka ng ama mo. Huwag mo baliwalain yung pinagdadaanan yung maliit na panahon sa huli. Ama mo pa rin siya at anak ka pa rin niya. Kaya mo yan, Mika. Naniniwala kami sa'yo. Salamat po, Lola, Lolo, Tita Rhea, at Tita Rojas. Siguro sa tamang panahon pa maging maayos ang lahat. Mahal na mahal ni Mika ang kanyang ina. Sa lahat ng hirap na kanilang pinagdaanan, ang kanyang ina ay naging lakas. Ngunit ang sugat na iniwan ng kanyang ama at lalo na't hindi siya naisip ay mahirap tanggalin. Sa huli, naisip niya hindi siya karapat-dapat sa ganong uri ng sakit. Paglipas ng ilang taon, binisita ni Mika ang ama sa sementeryo. Ngunit, hindi niya inaasahan kung sino ang makikita niya rito. Ben, ikaw ba yan? Mika, nandito lang ako kasi gusto kong magdasal para kay Papa. Ikaw ba? Hindi ko kasi inaasahan na ikaw pa ang makikita ko dito. Pero salamat at nandiyan ka. Mika, alam kong hindi tayo nagkausap ng maayos noon. Pero gusto ko sanang makilala ka bilang kapatid. Mika, hindi ko na kayang magpatuloy ng ganito. Alam mo, Ben, ang sakit ng nararamdaman ko. Laking tanong ko kung bakit hindi kami pinuntahan ni Papa nung bata pa ako. Kung bakit sa kabila ng lahat ng nangyari, hindi man lang siya nagpaalam sa amin. Naiintindihan kita. Ganoon din ako eh. Noong pinalikan kami ni Papa, ang dami ng sakit ng iniwan niya. Hindi lang kay Mama, kundi pati na rin sa akin. Hindi ko alam kung bakit siya ganun. Wala akong magawa noon eh. Hindi ko kayang baguhin ang mga nangyari. Bakit hindi niya kami pinili? Mika, patawarin mo rin ako. Hindi ko rin kayang baguhin ang mga nangyari. Pero sana, mabigyan kita ng pagkakataon na maging magkapatid tayo. Sa huling sandali sa sementeryo, nagkaayos sina Mika at Ben. Tanggapin nila ang sakit at pagkakamali ng nakaraan. At sa bawat salitang binanggit nila, nahanap nila ang kaluwagan. Pinatawag nila ang isa't isa at nagsimula ng isang bagong simula bilang magkapatid. Ang kanilang pagkakaintindihan at pagpapatawad ay naging tulay sa kanilang muling pagsasama bilang pamilya. Sa dulo ng lahat ng pagsubok, natutunan ni Mika na ang pamilya ay hindi perpekto, pero laging naroon ang pagmamahal. Makalipas ng maraming taon, si Mika na ngayon ay may sarili ng pamilya ay nag-organize ng isang family reunion. Sa pagkakataong ito, muling nagkasama ang kanyang ina, kapatid at iba pang kamag-anak. Mika, salamat at napatawad mo kaming lahat. Ang pamilya, kahit anong mangyari.
Kahit gaano kahirap ang pinagdaanan, dapat laging nagmamahalan at nagkakaisa. Hindi perpekto ang buhay, pero mahalaga ang pagtanggap sa isa't isa. Ma, dati galit lang nararamdaman ko eh. Pero ngayon, naiintindihan ko na. Hindi na mahalaga kung ano nangyari noon eh. Ang importante, andito tayo ngayon, magkakasama bilang isang pamilya. Tama ka, Mika. Mahirap ang lahat ng pinagdadaanan natin. Pero nagpapasalamat ako na natutunan natin magpatawad. Sana tuloy-tuloy na ito. Masaya ako na tinanggap mo ako bilang kapatid. Oo anak, ngayon tayo na ulit ang pamilya. Hindi man tayo buo noong una, pero ngayon kompleto na tayo. Kayong dalawa ang dahilan kung bakit buo ulit ang pamilya natin. Kahit 3 lang tayo. Kontento na rin ako sa ating tatlo. Nagpapasalamat rin ako kay Ama dahil kung wala siya, hindi tayo magiging pamilya ngayon. Kahit siya ang kasan ng sakit. Naitawid na rin namin natin yun at masaya na tayo ngayon. O siya, tama ng drama. Family reunion to. Dapat masaya tayo. Tama, nagluto ako ng lechong manok at pansit. May fruit salad din sa ref. Tara na, magsaya na tayo lalo na't patapos na ang taon. Huwag niyo iisipin na mag-isa kayo. Nandito kami para sa inyo. Lagi kami nakasuporta sa inyo. Huwag niyo kakalimutan. O siya, tara na't lalamig na ang pagkain. Sa huli, natutunan ni Mika, Ben at Liza ang halaga ng pagmamahal at pagtanggap sa isa't isa. Hindi perpekto ang kanilang nakaraan, pero nagbunga ang kanilang pagpapatawad at pag-unawa. Sa piling ng isa't isa, muling nabuo ang kanilang pamilya. Isang masayang pamilya na ngayon ay buo bilang 3.